kaya kayo pinapasok eh. Mr. Chair, makasingit. Wala bang MOA kayo between NMIS o Bureau DA and Customs na kapag merong mga na-seize na mga products tulad nito ng Bureau of Customs, kasama kayo na yung kustodiya sa inyo o dapat kasama kayo sa condemnation? Wala kayong MOA na gano'n? Wala po kaming Sir, Your Honor, yung position po namin ng DAI team. Ang team leader po namin si Leonardo Claro Ebren, sir. Ako yung team member, sir, Ramon Chuaquico, Anado Robles, and Antonio Tambal, and Jeffrey Alaga, sir. Lima po kami, sir. Pakiclick. Next slide. Sir, tas nung sa ano po na magpunta po sa Tuklong, sir, sa Bigor, ano sir, pero nag-meet muna po kami, sir, ng tiga BOC, sir. Next slide. Ayan, sir, about 3 p.m., sir, 29, sir, nag-contact meeting kami with BOC personnel ni SA2 Warren Reyes, sir, sa Jollibee sa Central Kalayaan, sir, sa Kawit, sir. Nag-usap kami, sir. Bine-verify po namin sa BOC, sir, kung alam nila yung target area sa 15 Tuklong Kawit, sir. Next slide. Up, sumobra. Yung location map, sir, yan po, sir, yung 15 Tuklong, sir, na nung sa together with SN2 Warren, nagpunta po kami dyan. Next slide. Yan, sir, po yung sir, ng target area, sir, na kinising po namin, sir. May kita nyo, sir, napakalaki po ng area, sir. Inikot po namin yan, sir, yung mga ano na yan, sir. Hinahanap po namin dyan yung refrigerant, ano kasi, sir, ang input sa amin, sir, merong cold storage po dyan sa looban po, sir. Next slide. Ayan, sir, yung ano, pagkikasing na po kami. Yan po yung gilid. Next slide. Yan, sir, po yung harap nung ano, sir. Next slide. Yan, sir, yung mga gilid, sir. Next slide. Yan po, sir, yung gilid, sir, right side nung ano, sir. Yan, may community, sir. Kaya, sir, may kita rin dun sa loob kung meron pong yung sa refrigerant daan, sir. Next slide. Inisip na po kami, sir. Nag-stake out na po kami niyan, sir. Nag-stake out. Yan, makikita niyo, sir. Gabi, sir, yan, sir. Gabi, sir, nag-umpisa yan, sir. Nag-stake out na kami, sir. Kasi, sir, BOC na verified namin, sir, nag-stake out kami. Dito namin, sir, na-prove na may cold storage dun, sir, kasi may mga reaper po, sir, na nagpupunta po dun sa ano, sir. Yan, sir, yung mga reaper, sir. Next slide. Yan, sir, pinipicture namin yan, sir, hanggang papunta po yan dun sa target area, sir. Tapos, sir, na-verify namin po talaga, sir, na pumapasok po talaga yun, sir. Dahil makikita nyo, sir, ayun yung harap ng ano, sir. Inano niya, sir, patalikod, sir. Patras, sir. Patras. Pinasok niya po dun sa building. Patras po yun, sir. Next slide. Yan ang, sir, nung umaga, sir. Nabot na, sir, kami ng umaga. Oops. Kikita nyo, sir, sinusundan pa rin namin. Puro reaper, sir. Ang pumapasok po talaga, sir, dyan sa area na yan, sir. Next slide. Sir, nag-ano na, sir, yung LOA, sir. Nintay po namin yan, sir, umaga. Dumating na po kasi, sir, yung LOA ng BOC, sir. Mga 5:30 na po, sir. At dyan po, sir, pangalan namin sa LOA. Yan po si Marin, sir, yung nag-serve dun sa chief security po yan, ano. Nandito ba si Joey Max at si Uy at si Varne Enciso? Are they here? Wala? Because they're no longer with the Bureau, no? But can we invite them?
Sir, actually, we invited Yes, sir. them, sir, through ASCO Maronilla, because it's our only way to contact them. But I think DepSec Raval was here earlier, and Enciso not yet, and same with ASCOM Uy. Can we issue a subpoena Yes, sir. for the two gentlemen, both absent in today's hearing, although invited? Yes, sir. Juvie Max Uy and Vernie Enciso. Please proceed, Mr. Chuaquico. Chuaquico, sir. Yung simula nga po 29 na nag-stake out kami hanggang umabot na kami 7:31, nag-ano na rin po kami sa office na positive na po talaga yung target. Kaya nung 31, Friday po yan, sir. Yang 31 po na yung Friday. 5 o'clock na po, sir. Kaya next slide, makikita niyo, sir, di kami makapasok. Kasi nga po, sir, wala, 5 o'clock, wala na daw pong office hour. Hindi po kami pinapapasok dyan. Kaya ang nangyari po dyan, sir, Sinong kausap niyo doon? yung sa security officer po, Sino nga? yung pangalan nitong, Hindi si Mr. Willie Ang? ay hindi pa po, sir, yung po yung chief security, nakalimutan ko lang, sir, yung pangalan nun, sir. Pakibigay ng pangalan, no? Okay, Ano, go sir? ahead. Yan po, sir, hindi po kami napapasok. Kaya, sir, naghintay pa po kami ng address Monday. Kasi Friday po, sir, eh. Oh, yes, sir. Tatlong araw kayong nag-stake out? Okay po, sir. Tapos, sir, yung sir, hindi na kami nakapasok dahil nga po, hindi po, sir, dahil siyempre wala pong office. Naghintay Ano po ba yun? Mr. Maronilla, Assistant Commissioner, pagka meron kayong letter of authority, kailangan maghintay kayo ng 3 araw bago nyo ma-effect? Is that correct procedure? So, Your Honor, usually the letter of authority is even on time on target. Precisely, because 3 araw, edi paring ilabas yun or whatever, di ba? Yes, Your Honor. So bakit kaya nagtagal? Pero sir, nilak naman po sir ng BOC yung sir, yung Kahit cake. na. Nilak Bakit, po. kahit na, bakit papayag Eh, kayong hindi ko lang- maghintay ng 3 araw? Ha? Pwede makasingit, Mr. Chair. Because if that's not proper procedure, why was it not implemented? Ano yun? Naghanap pa ng paraan? May kinausap pa bang padrino? Di ba? Usually, pag ganyan may delay, ibig sabihin. Mr. Chair. Diba? Anyway, go ahead, Mr. Chair, Senator. okay, sinabi ng Bureau of Customs, kapag meron kang hawak na LOA, dapat, kung sino man yung na-issue ng LOA, especially ito bodega, obligado silang ibukas yung gate nila, yung pinto nila for inspection. Tama? In this case, tumanggi itong warehouse. Then, Mr. Chair, kailangan maparusahan tong mayari ng warehouse para masampulan natin. Hindi pwede to every time na magre-raid ang mga otoridad using the LOA at ayaw buksan yung gate dahil may tatawagan pa o baka mamaya pinuslit na sa likod yung mga gamit o kung ano man yung mga illegal na kargamento. Patawag yung may-ari, kasuhan natin itong may-ari para madala, para wala nang gumaya, wala nang tumulad sa kanya. And including, well, that's why we want si Mr. Enciso and Mr. Who's the other one? Deputy Commissioner, Raval. Juvie Max. But Mr. Raval was there, no? Where is Mr. Raval? Yes, Your Honor, but not to excuse Mr. Laval, but he's here. But as explained earlier, he merely represented the Commissioner of Customs then for one visit. He's Yes, doing yes, that. I understand that. But you mean to say he left after? No, just a visit, Your Honor. He came in nung raid na nakapag- Yes, sir. Yes, sir. A ceremonial visit supposedly. But on Friday, nandun si Enciso at nandun si Juvie Max. Tama? Doon sa listahan na pinakita. Sa listahan po, So sir. they will have to explain why it took them 3 days to enforce the LOA. But they're not here, but we will invite them. No? See, there is the visiting officers are hereby authorized to break down any outer or inner gate, door, or window
of buildings, warehouses, establishments if refused admittance to the place after giving notice of their purpose and to seize the goods. So it took you 3 days to effect this. Sir, hindi po namin alam, sir. Di ba? Yes, sir. Okay, please continue. Sorry, Mr. Chair. Yung LOA galing sa inyo o galing sa Sa customs? custom po, sir. Yun yung malaking tanong. Dapat, yun naman pala sa LOA ninyo, nakalagay doon yung utos na pwedeng i-breakdown, pwede nyo pang akyatin yung bakod kung kinakailangan. Maliit lang naman yung bakod dyan, no? Ba't hindi inakyat? Go ahead. Sa customs, siguro yung tanongin. Diba? Sa mga operatiba na... No, I wasn't around at that time. Iba po ang nag-lead nung operation. Although on paper I was the team leader, pero during the execution on that day, I wasn't around, Your Honor. So, ang nangyari po kasi gabi na lumabas yung letter of authority. So nung nakarating sila sa target area, gabi na, and then walang gustong mag-receive ng letter of authority, yun ang report sa akin. And then ang naging instruction na lang, wag nang pwersahin, baka nga daw mademanda pa kami. So ang naging instruction po is selyuhan na lang yung mga gate and make sure na walang lalabas na kargamento. So that's why nandun po yung mga Coast Guard po natin to secure the premises po, Your Honor. So in that case, pwede ba kasuhan itong may-ari ng bodega dahil hindi sa pag-comply doon sa LOA na naka-specify naman, pwedeng kailangan sila magbukas ng gate nila at kung kinakailangan, if need be, pwedeng i-break yung parameters, yung gates parameters. If there are no valid reasons for the refusal, Your Honor, yes, because that's a violation of the power, the visitorial power of the commissioner is part of the authority given by the CMTA, and any violation of that particular authority the subject can be held liable, criminally liable under the Customs Modernization and Tariff Act, Your Honor. Balikan ko lang. Pwede pala yun. Kahit meron kayong search, meron kayong authority to break down and to seize goods, pwede pala yung ay baka kasuhan tayo kaya wag natin i-break down. Pwede ba yun? Your Honor, in the regular course of things, that's the authority already. Precisely. So, but again, not to excuse some of our personnel, but I guess some of our personnel have been subjected to some harassment cases in the implementation of this, and there might be apprehension. Yeah, Mr. Chair. Yes. Meron ba kayong kaso in the past na pina-implement nyo itong LOA na nakalagay, pwede nyo i-break yung gate para makapasok kayo yung mga operatiba nyo nang sagay mas-seize yung mga goods nandoon? Meron na bang ganun kaso? Yes, Your Honor. If upon a reasonable length of time, hindi talaga po Meron na nakasuhan kayo. meron na po. At meron na rin po kami binrake at meron na rin po yatang mga Ano nangyari doon sa nagkaso sa inyo? yung na-defend naman po ng aming legal service. Na-dismiss. Opo, yung mga ganong kaso. So wala pang insidente na kayo nabaliktad at kayo ay nakasuhan at kayo ay na-sentensyan, etc. May ilan po, Your Honor, pero may nakikita din naman po kasing kamalian dun sa mga tauhan namin. But if you really follow the protocol, tingin naman ho namin defensible yung mga ganyang. Mr. Chair, Yes, Senator Erwin. I think ang may problema dito with the indulgence of Senator Raffy, yung mga tauhan po ng Bureau of Customs, kasi sinabi na po dito yung authority na you can break down. Bakit pa po yantayin yung mga may-ari? Kung pwede namang pasukin po pala, kung wala nga po talagang tao, so hindi po papasukin. I mean, nakalagay na ho dyan, malinaw na malinaw, di po ba, Mr. Chair? What does it say? Quote unquote? In furtherance with the above-mentioned provisions, the visiting officers are hereby authorized to break down any outer or inner gate, door, or window. Kaya nga po, Mr. Chair, kagaya niya, may kasama po sila nakakaya sa mga Coast Guard natin, pwede namang magkumuha ng decabra dyan, buksan yung warehouse, di naman na siguro kung kakasuhan kayo dahil may authority, tapos di naman na siguro natin masisik nandiyan na may-ari, wala, sabi nyo, walang tumanggap. Di ko walang tumanggap, so pinasok nyo na lang ho, di ba? Tama po kayo. Yung ginawa sa mga tao, mukhang may lapses po yung tauhan ho natin.
Yes, Your Honor, we will review those particular actions of our personnel, Your Honor. And if I may include, sabi nga ng Department of Agriculture dito ay dahil daw office hour, hindi na office hours. Pwede ba naman yun? Kailangan mong i-seize yung smuggled na produkto dahil dapat mula alas 8 hanggang alas 5 ng gabi lamang. I mean, di ba? Okay, go ahead. Next slide. Yan sir po yung si team leader si Warren sir. Sinil niya po sir yung yan po ginawa po talaga ng Bureau of Customs sir. Sinil para wala po makalabas po ng mga items po sir. Kaya nagbantay din po kami diyan kasama po ng mga custom. Nasa labas lang po kami sir na natutulog sir. Actually sir, mabait sir yung kasi nag-coordinate kami doon sa barangay. Yung barangay chairman sir, pinatulog pa nga po kami doon sa nila sa barangay nila sir. Pinatulog po kami sir. Please continue. Go ahead. Yes sir. Next slide. Yan sir po yung sir nung Monday na sir. Nandiyan na po si Sir Pirawin sir. Okay. Siya na po yung nag at ni-receive na po nila yung LOA sir. Sino tong naka light blue? Si Mr. Ang yata po sir yan sir. Is that you, Mr. Ang? Yes sir. Okay. Sino yung nasa kanan? Mr. Chair, yung OIC po yun. Yan sir yung chief security sir, yung chief security sir. Yung OIC. Oo, I see. Anong pangalan nito? I think it's Jesus Commissioner. Commissioner? Yes, sir. Yes. Okay, patawag din natin si Mr. Commissioner. Yung commission. Commission. Mr. Commission. Yes, Mr. Chair. Oh, baka tumatanggap ng commission kaya ayaw kayong papasukin. Sige po. Mr. Ang is the representative of Gold Key. of the Gold Key Yes. dun sa Yes. warehouse. Mr. Chair. Question kay Mr. Ang quickly. So, you know the owner of the warehouse? Pardon, Your Honor? Kilala niyo po yung may-ari ng warehouse? Nandyan. Oh, nandyan ka pala eh. Sus, kanina ka pang tahimik. O bakit pinaabot mo ng 3 araw na para papasukin yung mga taga Bureau of Customs and Bureau of Agriculture? I'm sure tinawagan ka ng security guard. Yun ang protocol eh. Di ba? Oh, ba't di mo pinapasok? Good afternoon, Mr. Chair. Na under oath na ba ito? Yes. Okay. Ingat ka ng pagsagot para meron kang kasama sa loob kung ikaw magkamali rito. Good afternoon, Mr. Chair. Go ahead. My understanding kasi at that time po, it's 5:30 na after the office and we did not see the yung copy. So parang naging understanding po nila ni ng OIC guard na at that time because walang tao after office hours na. Then they both agree na it will be on Monday na after the No. Listen. Tinawagan ka, tama, nakarating sa iyo, impormasyon. Bakit hindi ka pumunta ikaw mismo sa site para tingnan mo yung dokumento kung legit ba o hindi, kung legit ba yung mga nandun ng mga operatiba. And pag nakita mo, mga naka-uniforme pa at merong LOA, then you should have let them in. Hindi mo na sila pinahintay ng 3 araw. May problema ka rito. Sorry, Mr. Chair, at that time we don't know kasi yung procedure. So we just thought na commonly they agreed na to just padlock the facility and wait for Monday. So we just thought Sir, na po. sir, that's not the way it should be. Ulitin ko makinig ka. Nakarating sa iyong kaalaman na nandun taga Bureau of Customs at saka Bureau of Agriculture na may dala silang dokumento, LOA kung tawagin, which allows them to enter and seize all those goods na nandoon. Okay? Now, nung malaman mo, sabi mo kanina, kasi weekend na, wala na empleyado, etc. That's BS. Ang tamang protocol dapat, yun, kabilang may-ari, it's either ikaw o representative mo na may authority na magbukas ng gate, pumunta doon para i-check
sino talaga itong mga taong ito. Pag nakita mo talaga mga taga Bureau of Customs, may kasama pang Philippine Coast Guard, naka-uniforme pa sila in all, with IDs, pinapasok mo. Nung hindi mo pinapasok, may malaking problema ka rito, mainit ang dugo ko sa'yo. Sinasabi ko na sa'yo. Yeah, sorry, Mr. Chair. Ipapakontem ka namin. Sorry, Mr. Chair. At that time kasi I'm not also that familiar with the process. So we just thought lang at that time na they agreed to just ano lang po muna. So, No, kami, agree no, na sabi mo sa process na magkantay ng 3 days. Sino sa Bureau of Customs o sa Bureau of Agriculture na nagkantay? Sige, magkantay kami ng 3 days. Sino yon? I don't have the exact person, sir. Kasi ano kina-answer? Mr. Pinawin, sino ang nag-agree? Sir, nobody agree. Kaya nga po pinadlock namin yung gate para wala pong makalabas. Kaya yes, nobody agreed, pero hindi nyo rin in-enforce yung breakdown. So bakit? Kung hindi sila nag-agree, ba't di nyo in-enforce yung breakdown? Kasi nga, natatakot na baka kasuhan. So walang pagkakasundo, pero naghintay kayo ng 3 araw. Kasi the fact na pumayag kayo magkantay ng 3 araw, dalawa lang yung ibig sabihin para sa akin. Ano, it's either tanga kayo or pasok kayo. Dalawa lang yun. Ano ba doon ang gusto mo marinig, sir? Tanga ka o pasok ka? You know better. Alam mo naman kung anong procedure, di ba? Kasama Coast Guard, naman ka naka-uniforme pa. Astig ang dating. As I said a while ago, sir, I was not part of the operating thing at that time. I was Monday. At least nag-report sila sa iyo. Tama. They reported to you na, sir, ito pong Ikaw nangyayari. yung team leader. Wala ka doon, pero ikaw yung team leader. So kahit wala ka doon, ikaw pa rin tatanungin ng mga tao mo. Mr. Team Leader, kami ba ay maghihintay ng 3 araw o kami ba ay papasok na rito? So sir, nag-antay po kasi kami, ang sabi po kasi nung una, nandiyan lang po yung DA, ang sabi, inaantay lang yung may-ari. So hanggang sa umabot na ng alas 10 ng gabi, hanggang 11, nag-aantay. Kasi ang sinasabi, may darating na lawyer, may darating yung owner. So nung mag-alas 12 na, so hindi na lang namin pinilit sir kasi nga maghahating gabi na eh. Kaya ka, sir, kinawawa kayo natulog pa kayo sa barangay. Kinawawa kayo rito, parang binastos kayo. Hindi kayo respeto. I don't precedent na gagalahin ng iba. Mr. Chair, with the indulgence of Senator Raffy, Mr. Chair, last time I was served kayo ng servant. This was before the time of Ascom Romilla. This was yung previous na commissioner pa. Ang ginagawa nag-aantay ng tables, nagkakaroon ng bargaining. Gano? Kasi ito na yung sa Bulacan na mga ginagawa nag-aantay kayo kaya maabot nila kaso sa presyo hindi ay mga instances kasi sa chairman this period kaya hindi na force yung background kasi may background so sabihin na mag-aantay ng abogado. So, order sabi ko yes, pinaantay ko. So can we request again, Mr. Chuakiko, tuloy niyo po yung Next slide. presentation. Matagal pa ba yan? Ayan po sir. Medyo yung salient features na lang. Ayan sir po yung area po sir. Ang target po target po ng DA dulo. Tapos po ito yan sir, yung mga
ano na yan, mga bodega, warehouse na yan, na mga, hindi agriculture yan, sir. Kaya, BOC na po ang pumasok po dyan na nag-check. Yan po, sir, na-check nila, nag-check po sila. Yan, sir, mga Lazada, yan, sir, yung ano, may mga generator, yan, sir, hinihingi po. Yan po, sir, ang target natin, sir. Ibang target yun. Sige, Ito po talaga yung target natin, sir. Tingnan niyo, sir. Wag muna. Balik. Ayun na nga po, sir, ma'am. Sabi ko. Yan po yung dulo. May sa ano na lang, may ban, yung malaking ban. Tapos ilagyan ng kalat. Ng kalat na yan. Yung kalat na yan, sir, malilinis yan eh. Tapos ilagyan mo ng ban na ganyan. Nakikita niyo, sir, yung ganun doon sa ban. Yun yung pinag-atrasan ng reaper. Mga na ano yan. Yan ang talagang level nun sa reaper. Nung tinatanong ko po, ito si Mr. Ang, Willie Ang. Ano yung ano na yan? Kasi dito na po kami talaga sa target. Sabi ko, Kader daw. Kader. Tignan nyo yung dalawang nalagyan nila yan ng ano eh. Actually, sir, hindi po yan ganyan. Ibig sabihin, yung 3 araw na yon, mula Biyernes hanggang Lunes, nag-set up sila ng ganyan. Yes po. Sige, Your tuloy mo. Honor. Yan po, sir, nakita nyo. Kahit si Sir Pinawi, Sir Ang, na ano ba yan? Hindi po talaga nagsasalita si Mr. Ang ng ano, inaano pa yan. Mr. Chair, may I? Nakita po kasi namin yung lugar, tuloy ko lang parang nakita po kasi namin yung lugar. Address the chair, ha? Mr. Chair, nakita po kasi namin yung lugar, parang sariwa pa yung palitada ng pader. So tinatanong ko si Mr. Ang, ano ba sabi niya, pader yan. So nung lumapit kami sa dulo, namin malansa. So sabi namin, saan nanggagaling yung amoy na malansa? So pinatanggal ko, sir, yung mga basura at saka pinatanggal ko yung nakaparadang coaster, then pinagiba ko na po yung nung kinato ko, sir, halo, sabi ko hindi pader. So pinagiba ko, sir, yung pagpagawa ko ng butas. So that's why nakapasok kami doon sa loob, nakita yung mga cold storage, Your Honor, Mr. Chair. Okay, please proceed. Mr. William, mamaya sumagot ka, ha? Go ahead. Ayan na po, sir, nakapuksan na po namin. Kikita nyo sa loob. Ito po yung sa surveillance po namin. Yan yung cold storage. Kung makikita niya, kung mapiplay po dati niyan, makikita niya yung pakabila naman doon, makikita yung van na yan. Yung sasakyan na yan, makikita niyo. Diyan ko pinakita kay Sir Pinawi na hindi talaga yan may cold storage siya sa loob. Tapos ayun na po, sir, doon napasok na. Ayan po yung cold storage. Napasok na po nung IE. Ayan po yung mga 10 cold storage. Ito po yung yung hinahanap po namin na dapat po yun, sir, nasa labas. Yung tinago po sa loob. Kita namin cold storage po sa loob. Talagang may tangkang itago. Itago, sir. Tapos, sir, yung yan ang exit door nila. Nung sinara nila yung na walang sir, nung makina ko na yun, sir, hindi namin marinig yung makina na yun. Kaya, sir, yung dyan, sir, nilak naman po, sir, lahat yan ng BOC, sir, nung napasok na po namin, nalak po yan, sir. Ayun, sir, yung makikita, sir, na ginawa talaga nila, sir, ganyan talaga, sir. Tinakpan lang nila, sir. Yan sinasabi ni Sir Ang na pader. Okay. Tapos, sir, kung makikita nyo sir, puro Chinese. Tingnan, sir, yan. Puro Chinese product, sir, yung nasa loob. Ayan, sir, sir, yung mga lalaking yun, sir. Halo-halo na sa cold storage, eh. Ayan, sir, puro Peking duck, sir. Yan, sir, yung mga sir. Ayan, sir, nung
Sir, nagdalaw na po si Sir ano po, Sir Rabal na po dyan sa amin. Ayan sir, nag-inspection po sila sir. Ayan sir. Po kami sa amin regarding para mag-verify po namin. Sir. Ayan po sir, inimbento po sir ng BOC sir. Yang winate po nila kaya nagkaroon po ng mga ano na po kung magkano po yung mga ano. Tapos nandiyan lang naman po sir yung mga trabaho namin. Mr. Chair, pwede mo kasing... Yes, go ahead. Okay, Senator para Rafi. kita ng konti, nasa na yung mga yan, Ay, yung mga nakumpiskan nyo, na-seize nyo, anong ginawa nyo doon sa mga karning yan? ay hindi. Bandong yan, nasa, Sir, ano na po sir? nasaan lang, pakisagot. Ay hindi ko po sir alam yung kung nasaan po. Ano nangyari? I-raid nyo. Hindi sir, Siyempre, hindi, sir, Sir, sikot-sikot. That was seized, right? po sir. Where are they now? Actually sir, hindi ko po alam kung nasaan po talaga yan sir. Muna, nandoon ka eh. Hindi sir, nandyan lang po yan Okay, sir. so Sarah, customs, nasaan na po ito? Nasaan po mga ito? Sir, after 15 days, nag-recommend po ako ng warrant of seizure and it was approved by then Collector Rizal Toralba. And then nagkaroon nga po ng hearing, nag-issue po ng notice of hearing. So doon po namin inaantay kung sino po yung mga mag-a-appear na mga may-ari. So wala pong dumating. So nagkaroon po ng forfeiture order and then nagkaroon po ng order ng condemnation, Your Honor. Condemnation. Yes, Your Honor. Nasaan yung video na kinukondem yun? We have the video? I have And- here and po the Were pictures there po. witnesses? Yes, Your Honor. Non-present ba yung DA? Actually, sir, during the condemnation po, ang present, yeah, meron po, Present ba, DA representative? Yung mikropono. Can someone from the DA answer? Were you present during the condemnation? No, I'm not present sir. Hindi At condemned. least one representative from DA? Meron? There was Meron? none, Mr. Chair. Your Honor, meron pong representative from BAI and DAIE. I have here the signature po. No, kasi kasama sila sa raiding team eh. Bilang respeto lang, bilang courtesy, sana sinama yung isa sa kanila o maski man lang si Mr. Joaquico. Your Honor, kasama na sir, hindi ko lang alam kung sino yung... Sandali lang, sir. Kasi nagpakandahirap siya, nagpuyat siya for 3 days, tama? As a courtesy to him, sana sinama siya para nakita niya yung fruits of his labor na okay, ito, bumunga yung pagod ko. Ayan, accomplishment, yan, not condemn. But you weren't invited. Hindi po sir. Wala. Not yet. Mr. Chair, just for the record, no, Yes. the DAIE has been following up on the condemnation of these goods for several months. This happened in June, but it was only in December that the condemnation was ordered based on records and our report. Maybe the BOC can confirm. 5 Umabot months na. after. Yes, Mr. Chair. Wait, sinasabi nila that nandun ang BAI? Pangalan nung nandun? Ramirez po. Ramirez. And sabi mo NMIS? No, BAI, Your Honor. Oh, BAI. Gutierrez. Gutierrez from BAI. BAI. Mr. Gutierrez, can you confirm nandun kayo nung nagkaroon ng condemnation? The reason why we're raising this is because my understanding is there are instances wherein sino ba dapat ang may kapangyarihan sa condemnation? Yung BOC ba o yung DA? Kasi inabot, Mr. Chair, ng 5 buwan, baka nabawasan na, nabenta na. So, meron bang ginawang inventory bago sa condemnation to make sure kung ano yung nandyan na inabutan sa raid, yun pa rin yung i-condemn? Mr. Chair, if I Yes, may. go ahead. Actually, sir, dumating po yung NMIS as reported kanina, and they were there supposedly to conduct an inventory of the products, but the BOC refused them to conduct inventory because wala daw po sila sa LOA. So baka daw po ma-technical, and they were asked to leave. So the NMIS was not able to conduct an inventory and did not have a hand in the handling of the goods po, Mr. Chair.
tamang protocol ho ba yun, Bureau of Customs, na palayasin nyo yung NMIS na sila mismo ang nakakita doon sa inspection during the raid? They were there and then sila magsacertify kung yun pa rin ba yung mga karne ang kinukondem. So bakit sila pinalayas? Pati yung DA pinalayas. So ibig sabihin kayo na lang. So, nung kinondem, hindi alam ng DA kung ano yung kinondem. Tama? So pwedeng Please answer the question for the record. Miss Willie, So, in the condemnation proceedings and I understand incineration ito, di ba? Dapat, sir, yes. Di ba? No, they were saying there was a condemnation and incineration. So, when it happened, wala ang Wala DA. ang DA, sir. Yes. wala Yes. Yes. During the round of the operation till the condemnation, andun po ang Philippine Coast Guard and representative ng DAIE. 24/7 po yung guarding po ng facility. So wala po, nasisiguro po namin na wala pong nakalabas. Yes sir, yes sir. Eh, walang nakalabas hanggang dinala nyo sa condemnation proceedings. At doon sa condemnation proceedings, wala na sila. So, meron ba nangyari doon sa condemnation proceedings na inilipat? Oo, habang nandun sa Toklong, doon sa warehouse, walang gumalaw. Pero pagdating doon sa proceedings, sinasabi ng DA, nung susunugin na, wala na sila. So, sinunog lahat. Ang follow-up din, Mr. Chair, kung meron ba ginang inventory bago kinondem, bago nilagay sa incinerator, dapat nandun NMIS, okay, o Philippine Coast Guard, good. Dapat nandun yung DA para in-inventory isa-isa yung mga ikukondem. Malam mo, Mr. Chair, baka mamaya pinalitan na. O, Which I understand. imbis na kunyari, sako ng karne, mamaya, sako ulit na lang nasa loob. Di ba? Which I understand based on the information that has been shared with us by contacts. Nangyayari yun na nire-recycle. Magko-condemn ng kalahati o kaya 20%, pero yung 80% ay binabalik Or wala talaga, puro laman ng sako na sinusunog. na sinusunog. Yes, Mai. What is the procedure when it comes to seized meat? Yes, please take your oath. State your name, please. Balcro, Do you solemnly swear to tell the truth, the oath, and nothing but the truth is public interest? I do, sir. Meron ba kayong memorandum of agreement with the BOC on condemnation, Mr. Normally po, sir, Mr. Chair, yung Bureau of Animal Industry sa mga ports, siya naka-station. So kami yung first border Yes, yes. sa port. So pagka may mga nahuli sa ports or meron kami recommendations para sa condemnation. So we request na kasama rin kami sa condemnation. So Ano sinasabi ng batas? kasi sir, yung mga nahuli dahil sa SPS po ang Bureau of Animal Industry, sanitary and phytosanitary measure, lahat ng nahuli na illegal, hindi siya dapat pagka nasa loob po ng customs is always the Bureau of Customs po. Hindi pinaturn over sa inyo. Hindi po. Under the jurisdiction pa po ng BOC. Kung Pero nasa agriculture products Shouldn't there be a turnover to you? Dahil kayo ang nagde-determine kung mayroong infected ba yan, may swine fever ba yan, hindi ba? hindi po namin pinapalabas sa Mr. Chair sa BOC kung merong mga nahuli. Kasi Hindi nga kayo sinama doon sa condemnation Paano nyo enforce yung hindi pinalalabas? Hindi nga kayo pinapasok Mr. Chair, makasingit. Wala bang MOA kayo between NMIS o Bureau DA and Customs na kapag merong mga na-seize na mga products tulad nito ng Bureau of Customs kasama kayo na yung kustodiya sa inyo o dapat kasama kayo sa condemnation? Wala kayong MOA na ganon? wala po kaming MOA. Ang natatandaan ko lang pong MOA
yung lahat ng agricultural products dapat dadaan sa Department of Agriculture, yung tatlong agencies, BAI, BPI, and BFAR, magkaroon ng inspection bago mailabas sa Bureau of Customs Custody. Okay, pero wala yung pagdating sa condemnation tulad nito na dapat nandun kayo nagpa-participate bilang witness. Hindi ko lang po sure kung merong nangyaring ganun, pero sa pagkakaalam ko po, Yung MOA, wala po akong well then dapat natatandaan. magkaroon na o dapat kinakailangan gumawa tayo ng batas tungkol dyan, Mr. Chair. That's correct because in the end, kaya siguro nakakalusot halimbawa ang African swine fever. Diba? Silang expert eh. Dahil kayo ang expert pero customs ang nagko-condemn. Diba? At wala kayo dun sa proceedings. Diba? So paano nyo alam na talagang Anyway, I agree. In fact, sa ibang bansa, sa airport, pagpasok pa lang ng airport, ang una mong kaharap, hindi customs. Agriculture. Yes. Yes, Your Honor. Wala pa sa customs, pagbaba pa lang airport, sa terminal pa lang, Taiwan, US, Singapore, very strict sila sa pagpasok. Nauuna kayo. Yung agree. Yung quarantining. Tsaka na yung customs sa dulo. Pero dito baliktad. Nauuna, sabi mo, ang customs. Yes, Your Honor. Yun na nga. So dapat siguro batas ang kailangan doon o Yes, memorandum of agreement. Your Honor, yun nga po yung matagal na namin na nire-request bago pa magkaroon ng CMTA na Matagal nyo na request. Ba't Yes. yes. sinasabi sa amin? kasi po nung kinakrap yung yung CMTA ng ng Senate na Ways and Means, yun na lagi yung recommendations namin na dapat may SPS bago lumabas at yun nga po, hindi makalabas ng walang, kami muna yung una, yung quarantine Department of Agriculture, if it is agricultural products, Your Honor. Okay, Mr. Chair, makasingit. Since name drop yung Philippine Coast Guard, so ang nandun lang Customs and Coast Guard, pinalayas yung taga NMIS sa DA. Philippine Coast Guard, anong na-witness ninyo doon sa pagko-condemn, doon sa paglagay sa incinerator ng mga meat products na seize? Mr. Chair. Go ahead. Thank you, Commodore. Mr. Chair, may we call on the personnel of the Coast Guard who were Yes, part of please. who were there, who witnessed the condemnation. May we have his name and if he can swear, take his oath. Anong pangalan mo? Herminal. Okay. Raise your right hand. Answer my question. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth of public inquiry? I don't. Thank you. Okay. Senior. Senior Chief Petty Officer, Senior Ferdinand, Chief. sir. Okay, go ahead. Ang tanong ay nandun kayo doon sa condemnation at nandun din kayo doon sa seizure. So masasabi ba na kung ano yung kinondem at sinunog at yung nakumpiska nung dinala doon sa condemnation facility? Sa incinerator, Yes, sir. bumabangga. From the start, sir, nag-start ng condemnation kami yung underguard from point to point from Kawit to Bulacan, sir. Hanggang natapos, sir, kung hindi ko nagkakamali, sir, December 24, 2024, sir. So hindi niyo pinabayaan yung 24 hours kami on duty doon, sir. hanggang doon sa condemnation. Yes, sir. At masasabi ninyo na kung ano yung kinuha galing sa Kawit at dinala sa condemnation facility at sinunog, yun walang Hindi siya sinunog, sir, pero giniling, sir, giniling. giniling. Yes, sir. Rendering, sir. Rendering, sir. So yun walang you were witness to the whole process and you can attest na hindi nabawasan. Yes, sir. Okay. Giniling. Tapos, nung magiling, anong nangyari doon sa nagiling? Surrendered nila doon, sir, then dinedispose nila, sir, sa disposal area.
Ano yung baka naging longganisa yun, hindi kaya? What happened? Ginigiling tapos disposal area. Ano yung disposal area? Hindi na kami nakasama doon, sir. Customs daw sumagot. Oh, after na magili, ano nangyari? Customs? Usually, Your Honors, part of the agreement with the condemnator is that if there are byproducts that are allowed by the Department of Agriculture for these particular items, they're being used. So for this particular case, if they can be used as feeds, then they're allowed to be used as... Good answer. Now, Department of Agriculture. Oh, yung mga nagiling, pinasa ba sa inyo? Wala daw eh. Oh, But Your Honor, they approved the condemnation plan. And just to clarify, Your Honor, the Port of Manila District Collector, Attorney Alex Alvar, who is here, and submitted attendance sheets of the entire condemnation Sir, I'll make it short to you. Okay na follow mo kita. Sabi niya kasi yung na-condemn, ginigiling. Tapos sabi mo, yung mga nagiling, kapag may mapakinabangan doon, ay pinapasa sa DA para gawing feeds. Tama? You did say that. Sa ngayon, tanong ko sa kanila kung meron, with the approval of DA, na ipapasa sa kanila. So, meron bang naipasa sa inyo? Wala po kaming nalalaman na pasa. Tsaka kung gagawin pong feed ingredients yun, kailangan pong kumuha ng mga permits para magamit na sa sa pagkain ng mga hayop po. Eh baka langgunisa na ngayon, tulad sabi ni Mr. Chair. Ngayong Pasko na langgunisa tayo. Anyway, Yes, go ahead. Can we have the clarification? Your Honor, we'll clarify with what actually, yung kanina pong feeds, that's just an example. That's a hypothetical. Hypothetical. But we'll look into what happened to after the grinding of this. And we'll also submit, Your Honor, attendance sheets of the whole condemnation process where personnel from BAI and DAIE. Well, yes, but moving forward, can the BOC and the DA, ASEC, pwede ba kayong magkasundo na walang ganitong mga pinipwera-pwera? Or sinasabing wala sila ron? Di ba? MOA. Siguro. Yes, perhaps without the law, maybe a memorandum of agreement between the BOC. You know, when I was chairman of the NFA Council, we had a memorandum of agreement between the NFA and the BOC na lahat ng pinapasok naming import may kopya, direkta yung commissioner. Iisa lang ang kopya ng importation. Para maliwanag, pag wala yung dokumento sa BOC at pumasok yung bigas, smuggled. Automatic yun. Kailangan talaga, yun yung single window eh. Di ba? National single window. Iisa lang ang dokumento para walang... kung hindi kayo nag-uusap, di ba? So dapat iisa lamang yung coordination ninyo sa condemnation at sa smuggling ng agriculture products. Ayan nyo na yung ibang electronics. Pero yung agriculture at fisheries products, kinakailangan nag-uusap kayo at iisa ang documentation ninyo. Can we have that? No? And then during your budget hearings for the next, ayun ko, hindi na natin mahabol, na-approve na natin eh. We'd like to see that memorandum of agreement. Maybe earlier. Yes, Mr. Chair. Please inform your secretary. Please inform Commissioner Nepomuceno. We want that memorandum of agreement when it comes to smuggling of agriculture products and condemnation. Yes, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, pwede pong magdagdag. Sige. Kasi kung yung mga questionable products na agricultural products, mataas po kasi ang risk nito makapagdala ng sakit. Kaya never po namin ina-allow na ma-auction to. Tapos, kung i-retest naman, magiging president to na pwedeng magpasok kahit walang permits, basta kung matetest na negative, hindi rin namin pinapayagan yun. Kaya dapat po talaga kung mga questionable agricultural products, particularly yun sa Bureau of Animal Industry, wala po sanang mailabas nor ma-i-auction. May auction. Okay, ang tanong ko sa iyo, ano ba tabang proseso tulad nung nangyari dun sa raid sa bodega na pinag-usapan natin ngayon? Incinerate
or gilingin? Kung pagbabasehan po natin kasi sir yung batas, bawal po yung sa Clean Air Act, bawal maglibing, bawal mag-incinerate. Dapat po yung yung i-cremate po. Yun lang po yung nalalaman ko sa So dapat Clean ito ng Air Act. crematorium. May crematorium, di ba? Proceed para Pero ang recommendation po namin pagka ganyan sa port, either return to origin, yun nga, condemnation, yun Kaya ang process ng condemnation ang advisable. So kung ano po yung consistent sa Clean Air Act po, yun ang So, ano nga yun? crematorium. crematorium. Kaya yung Bureau of Animal Industry, kung meron pong na-confiscate sa airport dahil mga maliliit na volume lang yun, kinikremate po sa Bureau of Animal Industry. So, in this case, sana pinoward sa inyo para kayo mag-cremate. Yes. Tama? At dapat po, sir, Do you have the ability or the capacity? sa ngayon, Kasi sir, wala. Kasi ang norm po is yung lahat ng nasa Bureau of Customs is under their custody. And in fact po, alam po namin na hanggang sa merkado, it is under the custody of the Bureau of Customs. Kaya meron po silang police power to investigate po. Ang bahay po, up to the first border and second border po, National Meat Inspection Commission, pagka nakalabas na sa port po. Yun po yung procedure na So in other words, legally, pwede ninyong i-hold prior to release sa merkado, di ba? Dapat po, lalo na po kung mga questionable po. Dahil ang habol lang po namin dito ay hindi magkaroon ng sakit yung ating Exactly. mga livestock. Just for the record, and I will uulitin ko, yung African swine fever, galing yan sa imported na karne na most likely smuggled dahil nga hindi dinaan sa inyo at hindi na test. Yes po. And it cost the country about 130 billion pesos. Yes po, more than 50% ng pork ng Precisely. And that industry na nasira. ganun katindi at ganun kahalaga yung role nyo sa pag-check kung pumapasok sa ating mga borders itong mga infected na karne. Hindi ba? It costs us 130 plus billion pesos sa industriya. Yes po, more than 200 billion kasi. More than 50 yung industry po natin ng swine is more than 200 billion. Ang affected po is more than 50%. So tama po, Mr. Chair, na more. And kaya nga nilabas natin sa budget yung dinagdagan ng 1 billion para sa first border control for three hub for two border first border inspection, no? First border control inspection. So sana para at kailangan din yung memorandum of agreement na yun. Yun nga sir, recommend ko Mr. Chair. Yeah. Agad-agad magkaroon ka ng MOA sa mga pulisiya na tulad na nangyari dito at hindi na maulit. Yung hindi na kayo palalayasin pag meron ginawang pag-condemn at dapat yung condemnation, sabi nyo, crematorium, kung kinakalang budgetan kayo, then just say it. Babudgetan namin kayo, magkaroon ng malaking crematorium para yung mga meat products tulad yan na kailangan i-condemn, dadaan sa inyo. Sa inyo na lang at wag na sila. Okay? Thank you, Mr. Chair. Thank you.